Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Nako mga kapatid, usap-usapan nga po ngayon sa TikTok ang isang viral skincare hack na paggamit ng kasoy cream. Pantanggal daw po ng warts, skin tags at iba pa. Marami nga po ang nagsasabing epektibo ito pero ligtas nga pa talaga ang paraang ito. At ano ang posibleng epekto sa balat kung mali ang paggamit? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon kasama ang ating resident morning doctor na si Doc Richard. Good morning, Doc. Good morning, Doc Dimples. Ay, Mami Dims pala. Hindi, wala akong inaral. Ikaw yun. And good morning din po mga kapatid. Mga kapatid, lagi kong paalala, huwag basta-basta maniniwala at susubok sa mga napapanood nating DIY skin treatment online dahil imbes na mapabuti, maaaring mas lumala ang ating existing skin issue lalo na kung hindi ligtas ang produktong gagamitin. Oo, Doc, kasi ngayon, no, nandoon na tayo sa panahon at henerasyon na kahit anong makita natin online, parang legit na. Oo. Pero we warn our kapatids kasi yung mga news nga na pepeke, di ba, Yes, na AI. Pero itong pag-uusapan natin ay real life ito. So ginagamit talaga ito ng medyo marami nang nagpo-post about this, nagva-viral na siya. At kamakailan nga, nag-viral sa TikTok ang tinatawag na kasoy cream na sinasabing epektibo daw, Doc, sa pagtanggal ng warts. Nako, ano ang unang reaksyon mo tungkol dito sa ganitong klase ng trend? Yan, totoo yan, Mami Dim. Sobrang dami na talagang gumagamit nito. Pag nagbabrowse ako ng TikTok, mapapansin ko parang sunod-sunod yung mga lumalabas na kasoy cream. Pero syempre, bilang isang doktor at saka bilang isang health professional, ang masasabi ko dito ay mag-ingat po tayo. Dahil kahit pasabihin natin na natural yung pinanggalingan nito, so syempre, kasoy, 'di ba, yung cashew nut, yung dagta o kaya yung oil nito na ginagamit para gumawa ng kasoy cream, maaari siyang maka-irritate, maaring makasunog ng balat. Kaya naman hindi talaga ito basta-bastang ligtas gamitin, lalong-lalo na kapag home o kaya self-treatment yung ginagawa natin. Oo. Eto, Doc, kasi syempre, pag sinabi mong kasoy, di ba, medyo premium yan. Kahit sa pagkain, di ba, may pagka-premium ang cashew nuts, di ba? Pero kasi, ito nga, nung nakita natin sa video kanina pinapakita, parang nagpeka siya. Di ba? Eto, Parang bilang nangitim. nangitim siya. Bilang isang dermatologist, kapag pamilyar ba kayo talaga sa kasoy cream? Ito pa talaga iginagamit? Ano bang pangunahing sangkap talaga nito? Ayan, so yung kasoy cream, Mami Dims, ito yung traditional cream na ginagamit. So ito yung remedyo para sa mga may mga kulugo. Kulugo ay warts, mga kalyo o yung tinatawag nating corns at saka mga skin tags. So karaniwan kasi yung dagta o yung katas nito, galing ito sa buto o kaya balat ng kasoy. Particular na dun sa bahagi ng shell. So meron siyang chemical na tinatawag na anacardic acid at saka uroshiol. Ito yung mga nakaka-irritate. Pero may dala tayong sample. Ko nga, Doc. So ito yung itsura ng At sa TikTok, kasoy saan nila cream. to kinukuha? Ine-extract nila or may binibilan sila? parang, binibili lang. May yellow basket. Yellow basket. Yes, yun tinatawag nila. So ito yung kasoy cream, Mami Ito Dims. actual to. This is the actual kasoy cream. So, the color, yung kulay, it's white. Tapos, yung consistency niya, creamy. Tapos, kung aamuyin natin siya, ayan. Gusto ko maamoy. Ay, nilagyan ng ano? Parang chemical. Parang nutty. Oh, pero hindi siya normal na Yes, na hindi siya amoy, normal. di ba? Parang acidic din siya. Oo. So, ganun. Okay, so pagka ganyan kasi, tinitingnan pa lang natin yung lalagyanan, medyo nakakatakot na. Ako kasi takot ako sa skincare. Totoo. Alam mo naman, Doc, ayoko nagme-makeup masyado. Pero kasi, that also goes with taking care of my skin very well. So, takot na takot ako pag di ako nakakita ng FDA approved. Yes, dapat i-check nila kung FDA approved talaga. Totoo yung ba na nakakatanggal talaga yan ng kulugo o warts? May scientific bang basis yon? Ayan, sagot dyan, Mami Dims, ay oo. Nakakatanggal naman talaga yung kasoy cream ng kulugo, pero hindi ito ligtas na gamitin ng basta-basta. Kaya nga, Mami Dims, ayon din sa ilang pag-aaral o kaya yung mga case reports na tinatawag natin, yung anacardic acid na nakikita doon sa kasoy, ito ay may cytotoxic effect. So, ang ibig sabihin nito, kayang-kaya niyang sirain yung cells mula sa isang localized area, kagaya ng doon sa kulugo. Ngunit, wala pa itong mga sapat na clinical trials para maging standard medical treatment. So, effective siya, pero yung safety, questionable.
Oo. Ang ganda ng pagkaka-explain mo, Doc, kasi malinaw na malinaw. Ano nga ba yung potensyal na mga panganib o side effects ng paggamit ng ganitong produkto na Kasoy Cream? Lalong-lalo na kung hindi to dumaan sa tamang dermatological testing. Kasi, di ba, as you know, ang dermatological testing, it lasts for decades. Yes, matagal many yan. years. At may dahilan kung bakit Oo, yun. totoo yan. So yung mga side effects na pwede nilang maramdaman o kaya makita, unang-una yung tinatawag nating chemical burns. So ang nangyayari dito, merong pangangati, pamumula, tapos nagkakasugat yung balat ng isang tao na gumagamit nito. Tapos parang yung nangyari doon sa sa video na nakita natin, pwedeng magkaroon ng peklat o kaya scarring. Tapos pwedeng magkaroon ng permanenteng pagbabago ng kulay ng balat. Pwedeng pumuti, pwedeng umitim. Tapos kapag hindi tama yung paggamit, syempre pwedeng magkaroon ng infection. Oo, kasi yung warts din, Doc, medyo nakakairita talaga yan, yung mga skin tags. Makati din kasi siya minsan. Yes, and parang nakakabawas talaga siya ng ganda, lalong-lalo na pag gusto mo flawless ka, glass skin ka, tapos parang medyo, makita mo, parang nakaangat siya. Oo. Pwede ba lalong mas lumala ang kondisyon ng iyong warts kung mali ang paggamit ng produkto kagaya ng Kasoy Cream? Yan, oo, Mami Dims, pwedeng mas lumala yung warts ninyo. Kasi di ba yung nasabi natin dati, yung warts, ito yung viral. Yes. So kapag kunwari nakamot mo siya, pwede siyang kumalat sa ibang parte ng katawan. At hindi lang sa katawan ng mismong kumamot. Pwede din niyang ma-share doon sa ibang tao. Pag na-contaminate, lalong-lalo na yung kamay, di ba? Pag madumi yan, ganyan. So lumilipat talaga siya. Okay. So, eto, Doc, ano na ba yung mga senyales na hindi na dapat ituloy ang paggamit ng produktong kagaya nito? Kasi syempre, baka merong mga nanonood sa atin ngayon, mga kapatid natin, na try na nila. Na-try na nila, yan. At kung maaaring naging effective nung una, so parang itutuloy-tuloy nila. Eh, di ba, ang warts, maramihan, hindi yan one lang. Marami talaga siya. So ano yung mga pwedeng mangyari? So kapag nakaramdam na sila ng matinding hapde, parang kumikirot o kaya sumasakit na, itigil nyo na po. Tapos kapag may labis na pamumula o kaya pamamaga, tapos meron ng lumalabas na likido, may nakikita na silang nana o kaya dugo. Pag may nana kasi ibig sabihin may infection, so hindi na siya safe. Tapos pag nagbabago na yung kulay ng balat, napapansin nyo umiitim na, itigil nyo na po. Tapos eto pa, kapag meron kayong mga rash o kaya reaction sa iba't ibang bahagi ng inyong katawan, stop nyo na po yan agad. Oo, nako mga kapatid beware po. Napaka-importante nitong usapin natin today kasi yung simpleng pag-follow mo sa isang viral trend online, maaaring ikasama pa ng kalusugan mo. Ano ba ang pinaka-safe talaga na paraan, Doc, para magtanggal or magpatanggal ng warts? Ayan, syempre, ang unang-una nating gagawin, magpakonsulta muna sa doktor. Kasi para legit na doktor. Legit na doktor. Huwag doktor kwak-kwak. Pwede nyo rin po i-check sa PRC website kung doktor nga ba yung pinupuntahan ninyo. Ganon. Yes, pwede. Ilagay nyo lang yung pangalan ng doktor, tapos lalabas na yung license number nila. Ayan, so magpa-check sa doktor. Kasi yung akala mong kulugo, baka iba na pala yan. Pwedeng cancer na pala yan, ganun. Tapos ang i-recommend namin, pwedeng electrocautery. Ibig sabihin, susunugin namin. Yes. O kaya pwede ang mga laser treatments. Ngayon, kapag takot naman sila sa mga ganung procedures, meron din mga prescription topicals o yung mga pinapahid lang. Oo. Doc, ano pa yung mga dapat tandaan bago subukan ng kahit na anong produkto online na hindi recommended ng isang ekspertong kagaya mo? Ayan mga kapatid, makinig po kayo. Kung hindi nyo po tiyak yung laman, yung epekto, at kung ligtas nga ba ito sa balat, huwag nyo na pong subukan. Mas ligtas ang tamang skincare na may gabay ng mga eksperto. At hindi po lahat na nakikita natin sa TikTok ay totoo at ligtas. Ang goal po kasi ng skincare ay pang matagalang ganda, hindi instant pero risky na resulta. Oh, I like what you said, Doc, na hindi instant. Kasi I know na nasa guidelines na rin ng TikTok ngayon na bawal mong sabihin may instant to. Oo, bawal Hindi na alam ko, bawal na yan. Mafa-flag ka at maaring maban ang iyong TikTok account kapag sinabi mo yung mga claims na instant before and after. Yes. I think bawal na din ngayon. Lalo na yung sa pampaputi, Mami Dims, pag sinabing instantly. Oo, pati ata sa pagpapapayat. No? So all these things, kapag kiniklaim yan ng isang produkto, medyo mag-iingat po tayo. And again, Doc, ang napaka-importanteng matandaan ng ating mga kapatid dito ay sa kahit na anong nararamdaman po ninyo, wag na wag po kayong magsi-self-medicate.
Yes, no? tama. Minsan sa pagtitipid natin, dyan pa napapalala ang ating yung mga sakit na nararamdaman natin. And sabi mo nga kanina, Doc, ang wart ay hindi laging parang, dahil nakita mo nakaangat yan, parang ikaw, na-diagnose mo na as wart yun. Marami kasing mga nagre-rely lang sa Google. So pag may nakita sila, isa-search nila sa Google, yun na yung basis nila. Oo. Kaya mga kapatid ha, yun pong mga napapanood ninyo online, kahit saan pong social media or social media platforms yan, mag-iingat po tayo and always rely on our doctors, on our experts, para po sa kanilang diagnosis sa inyong mga nararamdaman bago pa maglagay ng kahit na ano sa ating balat. Kaya naman maraming salamat, Doc Richard Gadiaza, our very own. Abangan pa namin ang iba pang mga health tips mo dito lang sa Health Check. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.